Kayanggaw! Welcome back to our channel. Once again, this is your narrator and voice actress for this channel. My name is Jem, and my co-voice actor here... Nag-ayos pa ng boka. Randall! At ayun na nga, as promised mga Kayanggaw, meron tayong Kayanggaw of the day at hindi lang isa, kundi dalawa. Dalawa? Yes, dahil napakaganda na storyang pag pinagkomentan nila dito. Ito yung istorya ni Rose. Na mula naalala sa ko siya. mayaman na namatayan na magulang, ginawang api-apihan at katulong sa Ay, sarili ganun. niyang bahay. At Special ito to, no? Dahil dalawa sila. Yes. So, unahin natin unahin yung na natin to. napulot niyang lesson tungkol sa storya. At ito ay si Kayanggaw na Rax. Ang sabi niya, ang ganda ng inyong story ngayon, Miss Jem. Pinapahiwatig lang na huwag masyadong mag-asam ng malaki kasi kapag aasamin mo, hindi mo mamamalayan na nakagawa ka na pala ng hindi maganda sa kapwa mo. At nakakasakit ka na ng sarili mong pamilya at lalo na binago na ang sarili mo sa pag-asam ng malaki. Kailangan nating tanggapin kung ano man ang binigay ng Diyos sa atin dahil yun ang gusto niya. Kailangan magsikap para matatawag natin na atin yung pinaghirapan natin. Salamat Kayanggaw, pa-shoutout po from Negros Oriental, Gihulngan City. Gihulngan City. Sana po tama yung pagsabi namin. Yes, pasensya na po kung mali. So ayun po ang sabi ni Rax. O nga naman, huwag mag-aasam ng hindi naman sa'yo lalo na, diba? At ang ating pangalawang Kayanggaw na may halong comedy. Yes, ang ito comment. naman si John Dave Amakna. Sabi naman niya, sabi niya, natatawa talaga ako pag magkausap sila Rose at Aaron. Pigil pa yung hagikik ko kasi maraming tao, pero Miss Jem, gawin nyo din kaya yung ginagawa nila Miss Clar. Yung last vid nila na may mga maling salita. Natatawa daw. Bloopers. Oo, yung bloopers. Natatawa talaga ako sa kanila at kinuha ko talaga sa ilalim ng unan yung sipi ko para makita at marinig sa mali-mali nila ang salita. Di ko alam kung anong tawag doon, pero basta yun po yung gawin ninyo. Ayun. Bloopers ang tawag doon, Kayanggaw. At mga Kayanggaw, please, lagay-lagay tayo ng period sa kakama, ha? Oo, para hindi kami mahirapan Parang magbasa. nakakahinga tayo pag babasahin natin. Oo, At ayun nga, sabi ni John Dave, hayaan mo, next time, maglalagay na tayo ng bloopers. Yes. Behind the scene bloopers natin, na-request na natin yan. At ayun na nga, congratulations sa ating dalawang Kayanggaw. Oo, yun, syempre. At ayun na nga, wag na nating patagalin pa dahil ang ating storya ngayong araw ay tungkol sa istorya ni Anton at ni Maricar. Kaya naman Kayanggaw, humanda na kayong kumapit na kiligin at kilabutan sa istorya natin ngayong araw. Sabi nila, ang pinakamamahalin natin ng sobra, kadalasan, aksidente nating nakikilala. Sa panahong hindi natin inaasahan at lalong hindi natin kailangan. Pero biglang titigil ang mundo natin para sa kanila. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa channel na ito. Ang sarap balikan ng mga alaalang nagpangiti, nagpakilig at nagbigay ng aral sa atin tungkol sa pag-ibig. Mga kwentong minsang nagpahirap pero masasabi kong isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Upang lubos ninyong maintindihan, pakinggan po ninyo sana ang aking kwentong pag-ibig. Ako nga po pala si Anton at ito ang aking kwento. Ito ba ang baryong Bagong Silang, ha? Baryo Bagong Silang po ba yung sabi ninyo? Naku Lola, doon pa po yun sa kabilang baryo. Saan po ba kayo galing? Ay nako, galing kasi ako sa bayan. Nagpahatid ako sa baryo Bagong Silang. Pero ang sabi, ito na raw yun. Sumakay na lang daw ako ng padyak para maihatid sa bahay ng anak ko. Brad! Anton! Ano problema ni Lola? Saan daw siya papunta? Mukhang naglayas po kayo. Madami niyong dala. Tulungan ko na po kayo na mailagay yan sa loob. Sa padyak mo ba isasakayan, Brad? Akala ko ba huling ikot mo na yun? Gusto mo ako nalang maghatid sa kanya. Napakadaldal mo naman, ang kararating mo lang, dami mo sinabi. Dire-diretso ko Teka, sa Purok Bagong Silang ang punta ko, iho. Malayo pa ba yun dito? Naku, medyo may kalayuan nga po yun dito. Ay, naku. Doon pa po yun sa kabilang baryo. Mga 30 minuto pa po kung sasakay kayo ng padyak.
At kung lalakarin naman po, syempre, depende sa bilis yung maglakad. Ano po bang gagawin niyo ron? Magdidilim na po, Lola. Ang dami niyo pang bitbit. Mga gamit ko yan na naipon kasi. Pinalayas na kasi ako ng amo ko dahil mabagal na raw akong kumilos. Kaya gusto ko sanang tumulong muna sa anak ko. Kulang yatang naibayad ko doon sa tricycle na naghatid sa akin, kaya dito na lamang ako binaba. Ay nako, ganun talaga yung mga tricycle, Lola. Hindi po talaga sila pumapasok sa mga purok dahil hindi pa maayos yung kalsada at hindi pa patag yung daan. Lubak-lubak pa Kaya mahirapan talaga sila. Kaya ito, nauso po yung mga padyak. Grabe naman po pala yung amo ninyo, no? Pagkatapos kayong pakinabangan, itatapon na lang kayo na parang basura dahil hindi na kayo kasing bilis ng dati. Hindi man lang siniguro kung makakarating kayo ng ligtas sa bahay ninyo. Hindi ko naman kasi sila masisisi. May utang pa rin kasi ako sa kanila Kaya hindi nila ako basta masisante noon. Ngayon, pinaalis na nila ako kahit may utang pa. Kasi mukhang kailangan ko na raw talagang magretiro. O ganito na lang po, Lola. Medyo may kalayuan po kasi yung purok ng bagong silang. Magdidilim na rin at mahirapan kayo sa daanan. Delikado po kung mag-isa lang si Anton na maghahatid sa inyo. Ihatid na lang po namin kayo. 2 padyak ang gagamitin natin. Ay naku wag na lang. Hindi ko kayang bayaran ng 2 padyak. Siguro maglalakad na lamang ako. Pwede nyo ba akong gawa ng mapa? Kahit isulat nyo na lamang kung paano ba makarating doon. Malapit lang naman sa palengke yung bahay ng anak ko sa may likuran lang daw nun. Hindi lang niya ako masusundo dahil bagong panganak lang yun May trabaho rin yung asawa niya, kaya hindi pwedeng abalahin. Kahit isa na lang pong bayaran nyo sa amin, ayos na po yun. Ang mahalaga, makatulong po kami sa inyo. Tara na po, sumakay na po kayo, bago pa tayo abutin ng dilim. Nag-aalangan pa si Lola, pero sa huli, sumakay na rin siya. Nakasunod lamang ako sa likod ni Harold. Sakay ng padyak niya. Ilang minuto rin bago kami nakarating sa palengke ng purok bagong silang. Sobrang daming tao, kaya hirap kaming sumingit. May mga grupo pa rin ng estudyanteng naglipa na sa daan, kaya todo ingat ako para hindi sila masagi. Pero sa hindi inaasahan, sa kanang bahagi, hindi ko napansin na bangga ko pala ang isang tindera. Mukhang naglalako siya at may dalang bilao. Nang makita ko ang mga tumilapon, puto pala ang laman nito. Agad akong bumaba para tulungan siyang makatayo. Ganon din si Harold. Ay, mga paninda ko. Pasensya na po, miss. Ayos lang po ba kayo? Teka, umawak po kayo sa akin, baka matumba po kayo. Anong nangyari dito? Hindi mo ba ako narinig? Sumigaw nga ako para maiwasan mo siya. Sobrang ingay kasi. Tapos, nakatuon yung atensyon ko sa gulong, baka nagulungan ko siya. O teka miss, huwag na po muna kayong yumuko, baka mamaya mahilo pa kayo Ako na pong pupulot niyan. Tatabi ko na lang muna yung padyak ko. Iparada ko na lang doon. Tapos ako na lang muna maghatid sa inyo, ha, Lola? Hindi mo naman pwedeng iwan lang siya. Humaraw tayo dito sa daan Sige na, pasensya na. Sige na, ikaw na bahala. Maraming salamat. Sige lang. Ako na muna bahala dito maghatid kay Lola. Basta sa likod ng palengke to, ha? Oo. Miss, magkano ba tong mga putong natapon? Babayaran ko na lang to lahat. Pasensya na talaga. Wag na. Bibilangin ko na lang lahat ng natapon. Pakilagay niyo na lang muna dito sa plastic, ha? Pasensya ka na talaga. Hindi ko napansin kaagad na nabangga na pala kita. Ang ingay kasi ng mga batang yun tapos naglipa na pa sa daanan. Ayos ka lang ba talaga? Oo. Ayos lang ako. Sigurado ka mukhang hindi Ang putla mo, may sakit ka ba? Wala. Sigurado ka? Baka lang hindi mo alam. Alam mo, pwede kang magpatingin sa mga... Ayos na lahat ng to. Ibilangin ko lang sana kasi. Ay nako, Maricar. Ano ba yan, ha? Lalampa-lampa ka na naman ba, ha? Sinasayang mo yung paninda natin Hindi ka na nga nakatutulong, nakakaperwisyo ka pa. Ay, pasensya na po. Ang sikip po kasi ng daan kaya nabangga po ako Sus, ang sabihin mo, napakalampa mo. Kahit pinapalamon ka naman. Mali ka nga rito. Aray! Ma! Teka lang po. Ako po yung may kasalanan kung bakit siya natumba. Nabangga ko po kasi siya kanina ng padyak ko At sino ka naman, ha? Ang masabihing nobya ka ni Maricar. Aba, nagdadahilan ka pa para hindi siya managot sa ginagawa niya? Aba, ang landi mo talaga, Maricar, ha? Teka lang po.
Ano, mag-aasawa ka na ba para makatakas sa... Bitawan niyo na po siya. Nasasaktan na po eh. Ako po talaga yung may kasalanan. Babayaran ko naman po lahat ng mga natapon na paninde. Hindi niyo naman po siya kailangan saktan eh. At saka, hindi niya po ako kakilala. Nabangga ko lang po talaga siya kanina. Ay, talaga? Opo. At saka, hindi niyo po dapat sinasaktan yung tagalakunin niyo ng paninda. Lalo na kung may nagawang pagkakamali. Aba naman. Abi, wag mo nga akong pagsasabihan. Alam ko ang ginagawa ko, ha? At isa pa, anak ko siya. Sadyang palpak lang talaga kumilos ang babaeng yan. Anak niyo pala siya. Oo, kaya wag kang nakikialam dito. Pero kasalanan ko po kasi talaga. Ay, nako naman. Itatapon na lang namin yung mga puto na yan. Dahil hindi na pwedeng ibenta yan eh. Kaya bayaran mo lahat ng nasira na yan, ha? Opo. Sa pwesto ko na lang po bibilangin lahat ng to, ha? Halika po, dun po tayo. Nauna nang lumakad si Maricar papunta sa pwesto na sinasabi niya. Ang nanay niya naman, nakasunod lang sa akin. Parang sinisiguradong hindi ako tatakas. Wala naman akong balak takasan ang kasalanan ko. Sa di kalayuan, may maliit na pwestong tila isang kubo. Nipa ang bubong, kahoy at kawayan naman ang dingding. Sa harap, may parang bintana kung saan nakahilera ang iba't ibang puto. May maliit ding pintuan sa gilid. At doon nagmamadaling pumasok ang ina ni Maricar. Dala ang plastik na pinaglagyan ng mga natapong puto. Naiwan sa Maricar sa harap, malapit sa akin. Maya-maya, palihim siyang may iniabot sa kamay ko. Gusto ko sana siyang tanungin, pero halatang kabado siya. Pero ang inabot niya sa akin, sa dahilang hindi ko maintindihan. Oh, 500 ang lahat ng natapon mo, ha? Po? Oo, 500. Abay, malaki ang bilao na gamit ni Maricar sa paglalako. Halos lahat yun natapon at nadumihan. Hindi naman namin mailalako yun, kaya kailangan mong bayaran yun. Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi? Nababayaran mo lahat ng natapon mo? Opo. Sinabi ko nga po yun, kaya lang kasi... Ay, naku, ang daming dahilan, ha? Ang yabang-yabang mo magsabi na kaya mong bayaran. Yung pala parang hindi mo kaya magbayad. Po? Teka, meron po no. Teka lang po, sandali. Asa? Ito po. 1, 2, 3, 4. Bagal. Ito po. 500 piso po. Ayan. Ayun naman pala. Madali ka naman palang kausap eh. Pwede po ba akong humiling? Aba, hiling-hiling pa. Hoy, hindi ako genie sa bote, ha? Ay, hindi naman po tungkol doon. Napansin ko lang po kasi na maputla yung anak ninyo, kaya... huwag niyo na po sana siyang saktan dahil kasalanan ko naman po talaga. Ay, nako. Binayaran mo naman na, di ba? Kaya bakit ko pa siya sasaktan? Masyado ka lang mapanghusge. O siya, sige na. Umalis ka na, ha? Gusto ba bang dalhin ang mga sirang puto na ito? Hindi na po. Wala naman pong kakain ng maduming puto. Kung ganon, papakain ko na lang sa alaga kong pato at manok to. Hoy, Maricar! Ano? Tatayo ka na lang ba riyan? Total, hindi ka naman pala maglalako na. Ikaw na lang ang magbantay rito. Tingin ko po, kailangan niya magpahinga kasi nabangga ko po siya eh. Abay, bakit? Maricar, may sugat ka ba? May kaskas ba? Nauntog ba ang ulo mo? May dugo ba? Wala po. Wala naman pala eh. Pero kasi... Ay, nako, sasabat na naman. Alam mo, ikaw, kalalaki mong tao, ha? Masyado kang pakailamero. Umalis ka na nga dahil tapos na yung usapan nating dalawa. Hindi ka naman nobyo ng anak ko, di ba? Di ba, Maricar? Hindi po. Hindi ko nga po siya kilala eh. Ay naman pala eh. Hala siya, sige, tsupe. May kasama po ako. Hintayin ko lang po siya rito. Ay nako, basta bawal tumambay rito ng matagal kung hindi ka naman bibili. Sige, ito, pabili na lang po nitong kutsinta. Teka lang, kutsinta, bakit ayaw mo ng puto? Nang matikman mo naman kung ano yung mga tinapon mo, aba. Hindi na po. Mukhang mas masarap po kasi itong mga kutsinta eh. Ay nako, bahala ka nga riyan. Aalis na ako, Maricar, ha? Hoy, umayos ka riyan, ha? Matatamaan ka kung papalpakan na namang babae ka. At ikaw na lalaki ka. Umalis ka na rin kaagad pagdating ng hinihintay mo, ha? Sige ho. Ingat po kayo. Heto na yung binili mo. Salamat. Pero sa'yo na lang. Ikaw na lang kumain yan. Mukhang nagugutom ka na kasi dahil sa putla mo eh. Hindi ako nagugutom.
Pero, di ba... Tanggapin mo na lang, pwede ba? Sige. Wala na akong nagawa kundi tanggapin ang iniabot niya. Iyon din naman ang binili ko. Pero hindi talaga ako mapakali. Lalo na nang mapansin kong iba na ang kulay ng labi niya. Kahit morena siya, alam kong hindi normal ang ganong kulay ng labi. Pati ang balat niya na parang may kakaibang nararamdaman. Napabuntong hininga na lamang ako bago sinubukan tikman ang binili ko. Nanatili akong nakatayo. Hinihintay si Harold na dumating. Madali ko naman siyang makikita dahil kakaiba ang kulay ng lipadyak ko. Ako nga pala si Anton. Okay. Bakit mo ba ibinigay sa akin ang pera mo? Hayaan mo, ibabalik ko rin naman yun. Hintayin ko lang yung kaibigan kong dumating. Wag mo nang intindihin yun. Ayos lang naman sa akin eh. Hindi. Hindi ayos na ikaw yung magbabayad ng mga nagawa ko. Dapat nga bayaran din kita kasi nabangga kita eh. Saka tingin ko kailangan mo magpatingin sa manggagamot. Alam mo kanina ka pa sa kakaganyan mo eh. Ano ka ba? Manggagamot ka ba para masabi mong may sakit ako sa unang tingin pa lang ha? Paano kung sabihin kong oo, makikinig ka ba? Ewan ko sa'yo. Umalis ka na nga. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Gusto mo bang sabihin ko sa nanay mo na galing sa'yo yung pinambayad ko? Hoy, huwag mong gagawin yan ha. Oy, kung ganoon, sabihin mo sa akin ang totoo. Kapag sinabi ko ba sa'yo yung totoo, maniniwala ka ba? Oo naman, bakit naman hindi? At mananahimik ka na ba ha? Oo nga. Basta ayoko ng gulo. At ayoko rin mapahamak si nanay. Kaya kung hindi mo ititikom yung bibig mo, wala akong sasabihin Oo sa'yo. na, sige na, oo na. Ulit-ulit ka naman eh. Sabihin mo na lang sa akin, tapos, secret na lang natin. Dapat lang no, binayaran naman kita eh. Para hindi magmukhang niloko ka ni nanay. Ha? Ay, ganito kasi yun. Nakakahiyaman pero modus yan ni nanay. Sinabi mo bang nagpasadya kang magpabangga sa akin para matapon ang mga puto at pagbayarin ako ng malaki? Uy, hindi ah. Sadyang mabangga lang talaga ako ng kaunti. Nahihilo na ako saka natutumba. Alam yun ni nanay syempre. Kaya ayun, sanay na siyang maningil ng doble kung minsan. Triple pa nga minsan eh. Kaya naman yung perang na itatabi ko, ginagamit kong pambalik sa mga sinisingil niya na sobra-sobra. O ano, ayos na ba? Mananahimik ka na ba ha? Kung simpleng bundol lang at natumba ka na, hindi ba dapat magpatingin ka na? At saka, nanay mo ba talaga yun? Ano? Anong sabi mo? Hindi, ang akin lang kasi, kung nanay mo siya, dapat inuuna niya yung kalagayan mo. Sa pansin ko, parang inuuna niya pang kumita ng malaki. Ay, siya ang nakagisnan kong ina. Kaya nanay ko talaga siya, no? Bakit ganyan kanya itrato? Ano bang gusto mo? Ikwento ko pa yung talambuhay namin dito, ha? Hindi naman. Ito naman, oh. Pero, alam mo sa sarili mo na may nararamdaman ka na, di ba? Ang akin lang naman, bakit hindi ka magpatingin? Kaya ko naman yung sarili ko eh. Sa susunod, kapag may nakita kang taong mukhang mamamatay na, hayaan mo na lang sila. Baka mamaya ikaw pa'y mapahamak eh. Wow, pambihira. Tinutulungan ko lang talaga sila. Baka hindi nila alam na may nararamdaman na yung katawan nila, kaya ganun. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Sino ka ba sa tingin mo? Ano, tagapagligtas ka ba ng mga taong kakakilala mo palang ganun? Bakit ba ang sungit ninyong mag-ina? Kanina pa ba ako magmamana? Alam nga naman sa nanay mo. Wala akong nanay, no? Hindi ko tinatanong. Ay, naku talaga to. Pwede ba umalis ka na nga? Bago ka pa mapahamak dito. Huwag ka na mag-alala. Ligtas sa akin yung sekreto mo. Di ko naman inaalala yan eh. Mukhang wala ka namang balak ipahamak ako. Mataas ang kumpiyansa mo sa sarili, ah. Gaano ka naman kasigurado dyan? Ay nako, sige lang talaga. Subukan mo lang talagang magsumbong. Kapag napatawag si nanay sa barangay, ako yung pagbubuntonan niya ng galit. Yung sa bunot na nakita mo kanina, wala pa yun sa kaya niyang gawin sa akin, no? Oh, hindi ba dapat lang yun sa'yo? Kinukonsinti mo nga yung ginagawa niya eh. Ano mo to? Biglang tatawa. Ay nako, hindi mo naman gustong masaktan ng mga tao sa paligid mo, di ba? Kaya hindi mo magagawa yun. Sinasabi mo lang ang lahat ng yan para magkwento pa ako. Ano? Sobrang interesado ka ba talaga sa akin, ha? May saltik yata ito eh. Ano bang sinasabi mo dyan? Sus! Bakit parang bigla ka nataranta dyan? Ni hindi ka nga makatingin sa akin ng diretso, oh.
Hoy, pre! Anton, nandiyan ka pala eh. Kanina pa kita hinahanap. Oh, ikaw pala. Ayos ka lang ba, miss? May masakit ba sa'yo? Pwesto niyo ba to? Buti na lang dumating ka. Pengen ako mong pera, pre. Oh? Sige na, akin na. 200, babayaran ko mamaya pag-uwi. Ako na kukuha. Nagmamadali ka ba? Di ba may pera kang pinamasada kanina? Kape na, oo. Madilim na sa daanan. Bilisan mo na, ha? Tumatawa. Maganda ka pala kapag ka nakangiti. Teka, ano pa kasi nangyari dito? Wala, akin yung pera mo. Bilisan mo. Ba't bigla ka nagagalit? Mainitin talaga ulo na ito. Ay, naku, ang kulit. Hindi mo na nga kailangan bayaran yun. O siya, sige na, umuwi na kayo. Sana lang hindi na kayo mapadpad dito. Ha? Alam mong dayo lang kami dito? Siyempre, wala namang padyak sa purok na to, no? Kaya mukhang galing kayo sa ibang baryo. Kaya pala. O ito, tanggapin mo na to. Ipon mo yan para kung sakali mong magkita pa tayo, maalala mo ako. Kaya mas maganda tanggapin mo na to tapos, magpatingin ka na sa manggagamot ha. Ay, naku, ang tigas ng ulo mo eh, no? Binayaran mo na sobra si nanay kaya binalik ko lang sa'yo yung sobra. Kaya hindi mo na ako kailangan bayaran pa. Bakit ba hindi ka makatingin ng diretso sa kanya, pare? Eto na, sige na. Iwan ko rito ha. Halika, tara na Harold. Malis na tayo. Teka lang naman, uy. Papaalam muna ako sa kanya. Hindi na, tara na. Pinapalayas na nga tayo. Tara na. Iniwan ko ang pera ko sa ibabaw ng isang bilao na may takip na plastik. Saka hinatak si Harold paalis. May dala pala siyang flashlight. Ibinigay raw ng matanda para may ilaw kami sa daan. Maliit lamang iyon at nilalagyan pa ng baterya para gumana. Kaya naman maayos kaming nakauwi sa baryo namin. Nagulat pa si Lola nang gabing-gabi na kaming dumating. Akala ko nga papagalitan niya ako pero nag-alala lang pala siya. Dahil hindi naman iyon ang karaniwan naming oras ng uwi. Pagkatapos naming maghapunan, tumambay muna ako sa labas ng bahay. May upuan kasi ron at tanaw na tanaw ang liwanag ng buwan. Ay, ano ba kasing iniisip mo, ha? Ang lalim naman yata niyan. Pwede na yatang malunod dyan, ah. Ay, Aray! Lola naman. Masakit naman ang hampas ninyo eh. Teka, bakit gising pa kayo? Malalim na yung gabi ah. may sos, iniiba mo na naman ang usapan, eh. Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Ano bang iniisip mo, ha? Iniisip ko lang po kung paano kung ipagpatuloy ko yung kagustuhan ni Lolo. Paano kung sundan ko yung yapak niya? Alam mo, hindi mo naman talaga naalis sa sistema mo ang pagiging albularyo, eh. Alam mo bang hindi talaga nawawala yan sa pagkatao ng napili niyang pagpasahan yan? Yan nga rin po ang palagi sinasabi ni Lolo. Ang sabi niya nga, pwede raw akong mabaliw kapag tinhalikuran ko yung pagiging albularyo. Mukhang hindi naman po totoo yun, di ba? Dahil ba hindi ka pa nababaliw? Opo. Ang tagal na rin simula nung nawala si Lolo. Tapos ang tagal ko na rin po tumigil sa pag-aaral at pagsasanay sa mga kaalaman ko. Lola naman, bakit nyo naman po pinagtatawanan? May mali ba dun sa sinabi ko? Ano bang sabi ng lolo mo? Ang panggagamot at pagtulong sa tao, bukal sa puso yan ng isang piniling albularyo. Oo nga po, ganun nga po. Kaya ibig sabihin, ang pagtigil mo hindi pagtanggi na galing sa puso. Nagagawa mo pa rin naman ang tungkulin mo nang hindi mo sinasadya eh. Kasi nasa pagkatao mo na yan, apo. Huh? O ano, napaisip ka rin, hindi ba? Nung may matandang nahimatay dahil sa init, o anong ginawa mo? Di ba't wala kang pag-aalinlangan tumulong? Malamang Lola, kung hindi ako tutulong, baka mamaya mamatay na yung matanda sa harap ko, no? Noong may trabahador kang pasahero na nagpahatid, tapos ginising mo, di ba? Pero hindi nagising. Anong ginawa mo? Hindi ba't binuksan mo ang daluyan ng paghinga niya dahil bumara? Oh. Oo, naalala ko yun. Sobrang pagod niya kasi, tapos kumain ng marami, kaya nakatulog nang hindi natutunawan. Mahirapan siyang huminga habang natutulog at kung hindi siya makahinga ng matagal, mamamatay siya. Kita mo na. Hindi ka lang ordinaryong albularyo na nakasanayan mong dinadayo. Pero hindi mo tinatalikuran ng panggagamot. Tulad ng inaasahan,
mabilis ka pa rin makapansin ng taong may sakit. Kaya imposibleng mabaliw ka, apo. Natulad ng palaging panakot ng lolo mo sa iyo. Siguro nga po tama kayo. Baka napapangunahan lang ako ng takot. Hindi naman nang bigla-biglang mawawala eh. Ikaw lang din ang makapagsasabi kung kailan ka handa na. Bakit ba kasi hindi namin pwedeng pagalingin ang mga sarili namin? Bakit yung iba nagagawa namin tulungan? Kapag nagsagawa ng orasyon ng mga albularyo, ginagamit ang lakas at kakayahan nila. Kung kayong albularyo ang may sakit, anong ibibigay niyang lakas, hindi ba? Hindi iyan sinabi sa akin ng lolo mo. Napansin ko na lamang iyon sa bawat araw na ako ang umaalalay sa kanya habang nanggagamot siya. Alam mo, apo, hindi mo iyan maiintindihan hanggat hindi mo nararanasan. Teka nga lang pala, bakit pa ang tagal ng panahon ngayon mo naisip yan? Hindi ba palagi mo namang iniiwasan yan kapag nag-uusap tayo? May nakilala kasi ako la. May sakit siya. Alam niyang nahihirapan na siya ron pero ayaw niya magpagamot. Paano mo naman nalaman na nahihirapan siya? Ang mata mo talaga, may pambihirang talento. Hindi, iba na po kasi yung kulay ng labi niya. Sa sobrang payat niya. At kaunting bundo lang sa kanya, natutumba na siya. Sinabi kong may sakit siya at kailangan niya magpatingin pero hindi siya naniniwala sa akin. Kung ganap na akong albularyo at nakilala ko siya, sa tingin niyo ba mapapakinggan niya talaga ako? Depende yan. Kasi ang sabi niya, bakit manggagamot ka ba? Sa loob-loob ko parang nainis ako eh. Ngayon lang nagkaroon ng tao, lalo na babae na kiniwestiyon yung kakayahan ko. Teka, babae ba ka mo? Opo. Babae po siya. Pangalan niya nga Maricar eh. Ay, nako. Kaya naman pala. Lola naman, ano ba yung ngiti na yan? Gusto mo yung babae, Lola naman eh. Sure. Gusto ko agad eh. Unang beses ko pa lang siya nakita. Saka, Lola, wala naman sa isip ko yung mga ganyan, yung magkaroon ng pamilya. Lalo na't may posibilidad na hindi ko sila mapagaling pagdating ng araw. Ay nako, huwag mong binabago ang usapan ha. Yung babaeng yon, doon tayo tumutok. Maganda ba? Ay, naku, ewan ko sa'yo la. Bakit ba gustong-gusto niyo ako magkaroon ng kasintahan? Gusto niyo na bang magkaroon ako ng asawa at iwan ko kayo rito? Abay, matanda na ako. Kahit anong oras pwede na kitang Ay naku, ayoko ng usapan na yan, Lola. Sige na. Halika na po, lumalalim na ang gabi. Malamig na rin po masyado. Baka mamaya mahambugan pa kayo at may aswang pa sa daanan natin. Ay nako naman, oo. Ikaw talagang bata ka. Mas mabuti nang napag-uusapan natin yan para maging handa tayo. Ay, Lola naman. Alam ko na po yung mga ganyang bagay at saka isa pa, kahit anong paghahanda natin, wala naman pong magbabago eh. Kaya wag na lang po natin pag-usapan ng ganyan dahil nalulungkot lang po tayo. Nako, ano bang gusto mong pag-usapan natin? Yung babaeng hindi maalis sa isip mo? Lola naman, ano bang hindi maalis sa isip ko? Naisip ko lang po yun pero maalis din yun sa isip ko no. Lalo na mukhang malabo naman kami magkita ulit eh. Nako naman, apo. Hindi mo masasabi kung ano nakatadhana sa'yo, aba. Hindi po ako naniniwala doon la. O sige, paano maiwan na kita rito. Matulog ka na mahimbing. Isasara ko lang ang pinto saka babalik na rin ako sa kwarto ko, ha? Matulog na rin po kayo la. Sige. Basta huwag mong kalimutang patayin yung ilaw at buksan ng maliit ng kasera dyan sa tokador ko, ha? Opo. Lumabas ako ng kwarto ni Lola at sinunod ang mga habilin niya. Kinabukasan, madaling araw akong nagising. Hindi agad ako nakapag-almusal dahil sa mga pasaherong sumasakay papuntang labasan. Doon sila sumasakay ng mga multicab papuntang bayan para magtrabaho. Kaya naman inaagapan namin sila bago kami mag-almusal. Dahil pagsapit ng 10:00 ng umaga, madalang na ang pasahero. Nang tanghaling tapat, umaasa kaming may mga pasahero pa rin, lalo na at kainitan. Kaya tamad ang mga taong maglakad pa uwi sa kanilang mga bahay. Malawak kasi ang purok namin at mula sa bukana, malayo ang bahay ng iba. Andon, Brad! Tignan mo. Di ba siya yung babaeng nabangga mo? Yung naglalako na puto sa may purok bagong silang. Ano ginagawa
ginagawa niyan rito? Paano siya nakarating dito sa baryo natin? Oo nga no. Halika, lapitan natin. Maricar! Oh, Alayo nang narating mo dito para magbenta. Ha? Kilala niyo po ako? Saka pag kasi ganitong tanghali, madalang po akong bumibili ng kakanin eh. Sabi din ng nanay ko, subukan ko maglako sa ibang baryo. Kaya naman po nakarating ako rito. Pero... Teka, ayos ka na ba? oo nga. Hindi mo ba kami natatandaan? Teka. Naalala ko, sinabi mo naglakad ka lang papunta rito? Di ibig sabihin, 1 oras ka naglakad. Hindi po ah. Mga 3 oras na po. Iniikot ko po kasi yung baryong daraanan ko eh. Kaya naman, ayun, hindi madali na makarating dito. Saka, bakit ang dami niyo pong tanong? Ano? Nang ganito kainit? Kung hindi naman po kayo bibili, pwede pong mauna na lang ako. Kailangan ko kasing maubos to bago sumapit yung hapon eh. Nang sa ganon, hindi po ako gagabihin ng uwi. Sana po naiintindihan niyo po ha, na wala na po akong oras para makapagchismisan. Sige po. Oh, bakit parang hindi niya tayo natatandaan? Hindi ba nung 1 araw lang nangyari yun? Hindi, nagpapanggap lang yon. O baka epekto nung sakit niya. Sige po, mauna na po ako ha. Teka, papakyawin ko na lahat ng paninda mo. Sa isang kondisyon. Hindi na po kailangan. Kaya ko pong ibenta lahat to. Marami po akong baryo mapupuntahan. Para hindi ka na mainitan. Hindi naman po ako nagre-reklamo sa init eh. Ayos lang po ako at ginusto ko to. Uy, ano mo papakyawin yan eh? Wala pa nga halos pasahero. Magkano pa lang kinikita natin ngayong umaga? Gusto ko yung puto eh. Saka, sakto magme-merienda kami. Iyan na lang merienda naming lahat. Ano? Kung bibili po talaga kayo, sige, pagbibilan ko po kayo. Hindi niyo na po kailangan pakyawin to ha. Masyado pong marami eh. Baka naman po mapurga kayo sa puto. Naku. Marami kaming padyak dito. Yung iba, nagatid ng mga pasahero nila. Maya-maya, nandito na sila. Sige na, pumayag ka ng pakyawin ko yan. Hindi naman ako hiling ng ikakasama mo, no? Ang hiling ko lang, yung makapagpahinga ka ng saglit. Kumain at uminom, tapos ihatid na lang kita pa uwi sa inyo mamaya. Ha? Bakit yun naman po gagawin yun? Nang walang kapalit? Pasensya na po ha, pero hindi ko po binibenta yung katawan ko ha. Manyakis ka pala, pare. Uy, teka. Hindi ako ganun tao. Ano ka ba? Teka, hindi mo ba talaga ako naalala, Maricar? Ako yung dahil nakabangga sa'yo dun sa palengke sa baryo ninyo. Nung nakaraan lang nangyari yun. Pasensya na po kung mali yung nasabi ko. May mga ganyan ka ba talagang karanasan? Kaya iniisip mo lahat ng tao nagpapakita sa'yo ng kabutihan. Katawan mo yung hinihinging kapalit. Alam ko naman pong hindi lahat ng tao ganun. Magtiwala ka sa akin. Hindi ako pinalaki ng lolo at lola ko na ganun. Hindi ko gagawin yun sa isang babaeng naghahanap buhay ng marangal. Iniisip ko lang ang kalagayan mo dahil sa haba ng nilakad mo ng ganito katirik yung araw. Pasensya na. O sige, pumapayag na akong pakyawin niyo yung paninda ko. Hindi lang ako payag sa kahilingan niyo ah. Alam ko mahirap magtiwala. Siguro iniisip mo na habang nakasakay ka sa padyak ko, dadaling kita kung saan. Hindi ako ganun maniwala ka sa akin. Kahit na po. Kaya ko naman kasi maglakad pa uwi eh. Sandali lang naman yun, lalo na kung dire-diretso at hindi ko na kailangan maglako. Kung ipipilit niyo po yung kondisyon niyo, wag niyo na lang pong pakyawin yung puto ko. Oo na, sige na. Hindi ko na pipilit yung gusto ko. Sige, pakikwenta na lahat yan, bibiling ko. Ito yung bayad ko, sandali. Ito po yung sukli niyo. Sakto lang po yan walang labis, walang kulang. Pwede po bang isalin na lang? Hindi po kasi pwedeng iwan yung bilao ko eh. Ganun ba? Sige. Maupo ka na muna dito at uminom ng tubig. Kumain ka na rin ng puto. Ubusin muna namin yan kasi wala kaming lagayan dito eh. Po? Ito tubig. Magmerienda ka na rin muna, maganda binibini. Maupo ka lang dyan. Sobrang init pa naman kaya mamaya ka na umalis. Relax ka lang. Wala ka namang ilalako na, di ba? Pagbigyan mo na tong kaibigan ko. Mukhang tinamaan kasi. Uy, hindi ka ba aalis dyan o gusto mong matamaan, ha? Ikaw naman inaalalayan ko lang naman siya. Selos agad to. Uy, selos mo mukha mo. Yung utak mo talaga no? Kung ano-anong iniisip. Kumain ka na nga ron. Mamaya subuan pakit na dyan
Gusto ko yun. Sige, subukan mo ako. Puwisit talaga. Nakakaya ka yung kabaklaan mo ha. Oo na. Sige na. Hoy, mga pare, mga brad. May puto dito, libre ni Anton. Kumuha lang kayo hanggat ilan ang gusto ninyo. Magpakabusog kayo. Pwede rin kayo mag-uwi sa pamilya ninyo. Natampal ko na lamang ang noo ko dahil sa kadaldalan ni Harold. Ganon talaga siya kakulit. Minsan nakakatuwa, pero mas madalas nakakairita. Dumating din ang ilan naming kasamahan, pero hindi pa rin naubos ang puto sa sobrang dami nito. Malaki kasi ang bilao na lagi niyang dala, kaya yung iba, ipinlastik na lamang namin para maiuwi. Nang makita niyang wala ng laman ng bilao, tumayo siya, kinuha iyon at nagpasalamat sa akin. Wala na rin ako maisip na paraan para pigilan pa siya. Kaya hinayaan ko na lamang. Pero habang papalayo siya, napansin kong nanghihina ang katawan niya. At tama nga ako. Bigla na lang siyang nanlambot. Nang muntik na siyang bumagsak sa lupa, mabilis kong nasalo ang ulo niya. May bato pa naman sa babag sa kanya. Nataranta ang lahat ng nakakita. Kaya agad silang tumulong. Pati si Harold, dali-daling lumapit. Ay, nako, Anton, sino ba yung babaeng yan? Bakit mo siya buhat-buhat? Ano bang ginawa mo sa kanya, ha? Naimatay po siya, Lola. Dito po sa paradahan, oo. Mabuti na nga lang nasalo ni Anton eh. Ay, nako, bakit hindi ninyo dinala agad sa bahay nila? Babae yan, baka mapahama kayo, lalo ka na, Anton. Ito na po yung pinakamalapit na bahay, Lola. Malayo kasi yung tirahan niya eh. Kaya, ayun, sa kabilang baryo pa. Ano? Pambihira, ano namang ginagawa niya sa paradahan? Babae po ni Anton. Uy, talaga oh. Naglalako po siya ng puto doon sa paradahan. Palis po siya nung bigla siya nahimatay. May kakaiba talaga sa kanya. Hindi ko po ba nabanggit sa inyo yon? Ano? Wala ka naman nababanggit. Di ba ang sabi mo lang, imposible nang magkita ulit kayo ng babaeng naiisip mo? Oo nga po, pero hindi ko po alam kung bakit bigla siyang napadpad ng ganitong oras para maglako sa paradahan. Teka lang po la, saan po ba nakalagay yung mga gamit ni Lolo? Hindi ba natabi niyo po yun? Ano bang gagawin mo? Gagamutin mo ba siya? Kung kinakailangan po. Siya. Taka lang sandali, ha? Ano ba naman yan? Saan ko nga ba nailagay iyon? Alam ko na. Nandito lang sa ilalim ng katre. Harold, yumuko ka nga. Ilabas mo yung mga kahong nasa ilalim, ha? Po? Lahat po ito? Oo. Hindi ko kasi alam kung alin sa mga kahong yan ang pinaglagyan ko eh. Ilabas mo na, Anton, ha? Lumabas ka nga muna. Alam mo namang masikip ang kwarto ko eh. Ay, naku, nakikisiksik ka naman eh. Hindi ka ba makapaghintay? Anton! Pasensya na po. Ano lang kasi. Ay, naku, oo na, sige na. Nakikita ko naman na nag-aalala ka at natataranta. Pero wala yang maitutulong kung hindi ka kakalma. Kumalma ka na muna, pwede ba? Ganyan po talaga siguro lang kapag tinamaan na. Ayan na lang, oh. Malalaki pala ng mga kahon na yan. Madami po pala gamit ni Lolo, ano? Oo, marami. Salamat, Harold, ha. Tinabi ko kasi lahat ng yan. Para kay Anton. Alam ko naman kasing hindi siya titigil sa panggagamot kahit ilang beses niya itong tanggihan. Lola, kahit yung tawas at may wagang batsa na lang ni Lolo. Ha? May mahiwagang batya kayo rito? Ang galing naman nun. Hindi yung mahiwagang batya na naglalabas ng mga mahika, ha? Mahiwaga yan kasi simula nang maging albularyo ang asawa ko, yan na ang gamit niya. Kumbaga, marami na yung napagaling, ganon. Ganun pala. Ano gagawin mo dyan sa batya, Ton? Itatawas mo lang ba siya? Hindi, ano ka ba? Maayos na yung paghinga niya eh, nung tinignan ko yung pulso niya. Kaya lang, sobrang init niya, kaya kailangan kong pakalamahin yun. Bala ko sanang punasan. Sabi ni Lolo kasi, hindi ko pwedeng gamitin yung mga gamit niya kung hindi para sa panggagamot. Akala ko naman magsasagawa ka ng pambihirang orasyon at mga ritual. Pero di nga, nakasubukan na ba ng ganun? Ito naman kung ano-anong sinasabi. Salamat dito la. Pwede po bang huwag niyo na munang ibalik yan? Sa tingin ko, gagamitin ko pa po yan mamaya. Salamat po. Sige. Ay naku, wala, in love talaga tong best friend ko. Hayaan mo na, Harold. Mas mabuti na yan para nakikita niya na kung ano talaga nakatadhana para sa kanya, hindi ba?
Napailing na lamang ako para hindi sila pakinggan. Matagal na akong hinihikayat ni Lola Iska na ipagpatuloy ang nasimulan ni Lolo. Gusto niya, kahit uso na ang mga doktor at iba pang manggagamot, hindi mawala sa angkan namin ang pagiging albularyo. Pero masyado akong nasaktan nang mamatay si Lolo. Sa kanya umikot ang buong pagkabata ko. Lahat ng nalalaman ko, sa kanya ko natutunan. Sabi niya, pagkasilang pa lang sa akin ng nanay ko, napili niya na raw ako bilang susunod sa yapak niya. Noon, hindi ako naniniwala. Pero may kakaibang linaw ang mga mata ko. Isang bagay na hindi maiintindihan ng ordinaryong tao. Dahil ang mga nakikita ko, laging tumutugma sa kung ano ang naiisip ko. Ay nako, nag-aalangan kang punasan siya, ano? Gusto mo ako na lang. Alam ko naman na hindi mo ugaling humawak ng ibang tao, lalo kung babae. Oh, ano na? Lola naman, nahawa na talaga kayo kay Harold. Bakit ba iniisip nyo na may gusto ako dyan? Marcius, Ganun naman talaga ako kahit sino may sakit, di ba? Ganyan talaga ang mga tao eh. Hindi nila aminin pero ang mga tao sa paligid nila, yun ang nakakapansin ng pagkakaiba. Talaga ha? Buisit ka talaga, no? Oo, teka lang, Brad. Huwag ka na masyadong mapikon. Di naman ako lalaban eh. ay nako. Kayong dalawa talaga, oo. Kung hindi ko lang kayo kilala, iisipin kong gusto ninyo ang isa't isa. Oo yan, si Harold. Yan ang may gusto sa akin eh. Kaya palagi niya akong inaasar sa babaeng 2 araw ko pala nakikita at saka nakikilala. Pero inuwi mo sa bahay mo. Alam ka naman sa paradahan ko siya pahigain, no? Babae to at puro lalaki doon. Iatid ko siya sa kanila. Baka mamay mamatay to sa sobrang init bago pa makauwi. Sa inyo naman, di ba ayaw na tatay mong magdadala ka ng babae? Sige nga, saan ko siya gagamutin? Saan pa ba? Di sa totoong manggagamot. Ano, may kakilala ka maliban sa akin? Di ko naman totoong manggagamot ah. Hoy, kahit tanggihan ko yon natakasan, nakatadhana pa rin yun sa akin. Ang maging isang magaling na manggagamot, no? Ay nako, kayong dalawa magsitigil lang nga kayo ng bangayan. Napunasan ko na itong babae, ha? Sunog ang balat niya sa braso. Siguro dahil sa sobrang init sa paglalako, nanunuyo na rin yung labi niya. Mukhang uhaw na uhaw, painumin nyo nga. La, si Lolo Bokyo po kaya? Pwede nating ipatawag? Yung albularyong matagal nang nagretiro. Naku po, nasa bundok na yun nakatira. Nagbubungkal na lamang yun ng lupa ron. Hindi pa po kasi ako masyadong sanay sa mga orasyon eh. Nakita ko lang po yung mga sintomas at mukhang pareho sa sintomas ni Lolo nung bago siya mawala. Talaga? O siya, sige. Puntahan mo ang Lolo Bokyo mo, ha? Ikutin mo na lamang yung bundok dun sa kanluran. Wala siya sa tuktok eh. Nasa paanan lang daw siya o sa gilid. Hindi na kita masasamahan. Alam mo namang masakit ng kasukasuan at pa ako. Sige po, okay lang po. Kayo na po munang bahala kay Maricara. Kasama ko po kasi si Harold eh. Sige. Ako? Hindi ako akit ng bundok, no? Alam mo namang mabilis akong mapagod eh. Lilibre kita ng pritong baboy sa karinderyang gusto mo. 2 beses pa, samahan mo lang ako. Ay, naku. Oo na, sige na. Wala akong inaksayang oras. Agad kaming nagpadyak papunta sa paanan ng bundok. 4 na baryo din ang nadaanan namin bago makarating. Halos gusto ko nang takbuhin ang bundok. Makarating lang kaagad. Alam kong hindi ako nagkakamali sa nakita ko. Hindi man ako sanay sa ritual at orasyon, hindi ako malilin lang ng mga sintomas na nakikita sa balat at katawan niya. Pagdating namin sa bahay ni Lolo Bokyo, wala siya ron. Kaya nilibot namin ang malawak niyang taniman para hanapin siya. Nagulat kami nang makita siyang nasa tuktok ng nyog, kumukuha ng tuba. Hapon na rin kasi at iyon ang oras ng pagkuha ng naipong katas buong maghapon. Nang sabihin ko ang pakay ko, hindi siya nagdalawang isip. Noon pa man, naibilin na ako ni Lolo sa kanya. Kamusta? Totoo ba yung unang pagsusuri ni Anton sa kanya, ha? Ay, oo. Ang kulay ng mata niya, ang aura sa paligid ng katawan niya at ang presensya niya. Unti-unti rin bumabagal ang tibok ng puso niya kahit normal ang paghinga. Ay, nako. Mapapagaling po ba natin siya? Mapapahindo natin yon kung gusto niya mismo.
At supang mula sa bagwak na aswang ay hindi basta-basta maalis. Alam mo naman yun, hindi ba? Kamatayan laang ang makakapagpatigil ron. Ay, nako. Hindi ba sinabi ng asawa ko na may paraan naman? Hindi niya lang pwedeng gawin yun sa sarili niya. Tama ka naman dyan, Iska. Dasa na pala ang pamilya niya. Anton, ano bang balak mo? Gabi na ngayon. Siguradong hinahanap na siya ng pamilya niya. Kailangan niya rin malaman ang tungkol dito. O sige po, bukas po pupuntahan ko kagad yung nanay niya. Ipapaalam ko sa kanya kung anong nangyari. Hindi ba sabi mo masama yung nanay niya sa kanya? Kahit ano pang ugali ng nanay niya, abay may karapatan pa rin siyang malaman ng totoo. Opo, tama po kayo. Kaya nga po gusto ko rin nandito si Lolo Bokyo eh. Para mas madali yung paniwalaan kapag totoong albularyo na yung nagsabi sa kanya. Tama. Matalino ka talaga, bata ka, no? Manang-mana ka talaga sa lolo mo. Alo, may tanong lang pala ako. Bawal bang gamutin ng kapwa albularyo ang kaibigan niyang albularyo? Ha? Hindi. Kaya namin silang pagalingin lalo na kung gusto nila. Ito naman, oh. Kung ganun, bakit hindi niyo po ginamot si Lolo? Sabi ng abay, diyan tayo papunta. Hayaan mo pagdating ng araw, maiintindihan mo yan. O Iska, halika. Pagsaluhan na natin itong masarap na tuba. Ay, sige. Lolo naman eh. Malalaman mo yon kapag handa ka ng maging albularyo. Huling buwilin sa iyo ng lulo mo, di ba? Kaya dapat yun ang masunod. Ha? Napabuntong hininga na lamang ako. Palagi naman nilang iniiwasan ang bagay na yon sa tuwing nagtatanong ako. Kahit na ganon, hindi pa rin ako tumitigil sa pagtatanong sa kanilang dalawa. Masaya nilang pinagsaluhan ang tubang dala ni Lolo Bokyo. Habang si Harold naman ay umuwi na kanina pagdating namin galing sa bundok. Nang sumapit ang umaga, nakita kong tulog pa rin si Maricar. Alam kong hindi siya pababayaan ni na Lolo Bokyo at Lola Iska, kaya kampante akong umalis. Dumiretso ako sa palengke kung saan nakapwesto ang tindahan nila. Magandang araw po. Ay, naku naman. Ang aga-aga pa. Mamaya ka na bumili. Pambihira. Bumalik ka na lang kasi nag-aayos pa ako eh. Halos kakarating ko lang dito wala pa akong kasama ngayon. Kaya umalis ka na ha. Hindi po ako bibili. Ha? Nangaabala ka lang naman pala. Umalis ka na nga lang kung hindi ka naman pala bibili. Pumunta po ako rito para kay Maricar. Ano? Teka. Ano ka ba na talaga? Kung hindi ka nobyo, manliligaw ka ba? Hindi po. Wala rito si Maricar. Yung pesteng babaeng yun tinakas yung puhunan ko sa kalumayas. Pabigat talaga, magnanakaw pa. Nahimatay po si Maricar. Ano? Teka. Alam mo, imposible yun At saka, kung nahimatay man siya, di ibig sabihin ito na ang oras. Ano po? Anong ibig niyong sabihin? Sabi ko, hayaan mo siya kung nasaan man siya. Huwag mo na nga akong abalahin pa ha. Masyado kang pakailamero. Wala akong katawang dito kaya kailangan kong maayos to bago sumikat ang araw. Hindi po ba kayo nag-aalala sa anak ninyo? Nanghihina na po siya at pwede siyang mamatay. Ay naku naman. Sino ka ba ha? Ano bang alam mo? Albularyo ka ba? Diyosa, ano? Sabihin mo nga. At bihira nakakapang-init ka ng dugo. Saka lang namang hamak na binatang lalaking napakakulit. Pero Ay kasi... nako, syupe. Malis ka na. Ano man ang mangyari sa kanya, wala ka ng pakialam doon at wala na rin akong pake. Mabuti nga umalis na siya para hindi ko na binubuhay pa. Alis, syupe! May sumpa po siya galing sa bagwak. Alam niyo po bang ibig sabihin nun? Bagwak? Ano naman yun? Ang ibig sabihin nun, minsan na siyang lumaban sa aswang. Natalo niya yon, kaya ang sumpa ay napunta sa kanya. Ganun po kasi yung aswang na yun. Tuso yun at hindi nagpapatalo. Unti-unti niyang lalamunin ng lakas at enerhiya ni Maricar hanggang sa mamatay. Kailangan ka po niya. Kailangan ka ni Maricar ngayon. Ay nako, kalalaking tao, ang drama mo. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Nakapatay ng aswang si Maricar? Paano niya naman gagawin yun kung mahina nga siyang babae? Pambihira, puro kalokohan ang lumalabas niya sa bunganga mo. Umalis ka na nga lang dito, syupe! Pinagtabuyan na ako ni Aling Esme at ayaw niyang pakinggan ang mga gusto ko pang sabihin. Napabuntong hininga na lamang ako at umalis na rin kaagad.
Hindi ko maintindihan kung bakit may ganyang klase ng magulang. Baka siguro hindi niya talaga tunay na anak si Maricar, kaya ganon. Maging sina Lola Iska at Lolo Bokyo ay nainis din kay Aling Esme. Wala akong alam tungkol sa ama ni Maricar, lalo na at hindi naman siya nagsasalita ng magising siya. Sinusubuan siya ni Lola Iska dahil ayaw niya magpasubo ng pagkain sa akin. Nanginginig kasi ang mga kamay niya at hindi niya iyon magamit, kaya kailangan pa siyang subuan. Sa bawat araw na lumilipas, palala ng palala ang sitwasyon niya, kaya hindi ko na alam ang gagawin. Tanging si Lolo Bokyo lamang ang nakakalapit sa kanya para gamutin siya. Iniiwasan niya rin kasi talaga ako. Brad! Oh, ano ginagawa mo? Nabubulok na si Padjak ah. Hindi ka ba mamamasada? Anong mamamasada? Na para bang multi ka bang minamaneho ko? Aba, Harold, ay napadalaw ka ngayon. Kamusta ka na? Oh, nandiyan po pala kayo. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Madalang lang ang pasahero ngayon Yung iba nagtitipid eh. Malamig na kasi ang panahon kaya masarap na maglakad-lakad. Ay, pero may kinikita ka pa naman, hindi ba? Opo, meron pa naman po kahit papano. Sapat ang maibigay kay nanay para may panggastos. Ay, mabuti naman kung ganon. Ito kasing si Anthony tinatamad ng mamasada. Kahit naman po siguro ako, tatamarin kung nasa bahay palagi yung gusto mong makita. Naku talaga nagsama na naman kayong maglola. Ako siguro yung sampid dito no. Palagi na lang akong pinag-uusapan ninyo at pinipiling asarin. Bakit kasi ayaw mo mamasada? Hindi nyo man nakikita, inaayos ko yung mga gamit ni Lolo at sinusubukan kong gamitin. Uy, bakit? Huwag mo sabihin magiging ganap ka ng albularyo. May gusto lang akong tulungan gumaling eh. Gusto ko lang siyang maisalba sa pambihira niyang sakit ngayon. Matindi talaga yung nararamdaman ni Maricar. Hindi lang siya basta-basta pagod at gutom. Eh, baka nga ganon. O siya, magmerienda muna kayo ha. Iligpit nyo na lang yan pagkatapos yung kumain. Pupuntahan ko lang sa kwarto si Maricar para pagmeriendahin na rin ha. Oh, Lola, ikaw? Bakit hindi si Anton ang mag-alaga sa kanya? Di po ba gustong-gusto yun ni Anton? Siya yung mag-aalaga? Ayaw ni Maricar na makita siya eh. Ang kulit kasi ng kaibigan mong yan. Abay kung ano-anong itinatanong sa kanya, kahit ayaw talaga niyang magkwento o magsalita. Ay nako, kapag yan na-turn off sa'yo, naku talaga Anton, oo. Ay Maricar, anong ginagawa mo riyan? Bakit ka biglang bumangon? Mahina ka pa eh. Kailangan mo magpalakas ha. Ano ka ba naman ha? Gusto ko pong gumalaw-gulaw kahit papano eh. Halos 1 linggo na po ako nakahiga at nagpapalakas. Ang sakit na po ng likod ko sa kakahiga. Ay, ikaw pala yan, mga nabini-bini. Aalalayan kita, dali. Kumawa ka lang sa kamay ko ha. Huwag ka mag-alala, mabait naman ako. Salamat. Ay halika, umupo ka na muna rito ha. Sumabay ka na sa amin sa pagmemerienda. Sige po, maraming salamat po. Naku, masarap magluto ng ginataang saging si Lola Iska. Gusto kong ilako. Ay, aray! Ano ba yun? Ba't bigla ka naniniko? Gusto mo, ikaw katabi niya. Ito na, tatayo na, ito na. Pwede naman kasi magsabi, hindi bigla-biglang nananakit eh. Uy, si Raulo. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Huwag mong babanggitin yung paglalako. Baka biglang si Maricar ang maglako niyan. Biglang tumayo yan dito, tumalis eh. Ay nako. Narinig niyo yun Biglang nagbibiro itong seryosong si Anton, no? Iba talaga nagagawa ng pag-ibig eh. Lahat ay kahamakin para mapangiti ka lamang, miss eh. Tama. Ito na, diwag na. Bahala ka nga dyan, buwisit talaga. Pang-aasar na naman. Salamat nga pala. Ha? Uy, wala yun. Ano ka ba? Dapat lang inaalalayan ng mga babae. Hindi naman sa'yo eh. Kay Anton. Huh? Salamat Anton Ako? May ginawa ba ako? Salamat sa palagi mong pagtulong sa akin. Kahit na ang kulit mo minsan, naiintindihan ko namang gusto mo lang akong tulungan eh. Saka, pasensya na kung masungit ako Hindi naman sa pagiging walang utang na loob pero kasi... Alam ko, naiintindihan ko naman na may matindi kang pinagdadaanan kaya nahihirapan ka magsabi. Masakit talagang alalahanin ng mga alaalang gusto mong kalimutan. Ay, 2 lang kasi kami magkapatid. Magkaiba pa yung tatay namin. Kaya ayun, magkaiba rin ang amor na binibigay sa amin ng nanay namin. Ano? May kapatid ka? Nasaan? Matagal na siyang wala. Babae rin siya.
At ayun, nawala siya nung hinahanap niya ako. Ginabi kasi ako noon kaya hinahanap niya ako hanggang sa... Kung hindi mo kayang sabihin, wag mo na sabihin muna siguro. Kaya naman, inataka siya ng isang batang aswang. Yun yung kinamatay niya. Kitang-kita yun ng dalawang mata ko, no? Mula nun, ginusto ko nang hanapin at patayin yung aswang na yun. Kaya naman humingi ako ng tulong sa isang albularyo. Napatay naman namin yung aswang na bagwak na yun eh. Pero pareho kaming tinamaan ng sumpa. Alam ko, namatay na siya dahil matanda na siya eh. Pero sinisisi ko yung sarili ko mula nun. Kaya tinanggap ko na lang na mamamatay din ako dahil sa sumpang yun. Ibig sabihin, totoo nga yung sinasabi ko. At sino namang albularyo yan? At bakit hindi niya sinabi na pwedeng mag-iwan ng sumpa ang aswang na pinatay ninyo? Sinabi naman niya. At handa naman ako eh. Gusto ko rin magkasama kami ng kapatid ko. Mahirap kasi yung buhay namin at ayoko nang mahirapan pa. Masaya lang ako nun dahil sa kapatid ko. Nabuhay lang ako dahil sa kanya. Nagsimula nang umiyak si Maricar at nanginginig ang kanyang mga kalamnan. Kaya naman, pinatahan namin siya ni Lola Iska at niyakap. Wala akong magawa kundi ang maawa sa kanya. Hindi siya maswerte sa buhay. Lahat yata ng kamalasan nangyari na sa kanya. Kahit gustuhin niyang mamatay para matigil lang ang sumpa, hindi niya kinikitil ang buhay niya. Hinahayaan niya lang ang sumpang iyon ang pumatay mismo sa kanya. Pero mukhang pinapahirapan lamang siya. Mula noon, hindi na ako nagtanong. Pinapayagan na rin niya akong alagaan siya. Pinapakain ko siya at minsan binabantayan. May pagkakataon kasing nanginginig siya at inaapoy ng lagnat. Naramdaman ko na mas nagiging malapit kami sa isa't isa at nagsisimula na siyang magtiwala sa akin. Kaya naman pinag-igihan kong makahanap ng lunas. Hoy, Anton! Lumabas ka nga diyang lalaki ka! Ay, teka lamang, Anton. Apo, may nagtatawag sa yung galit na babae sa labas. Sino ba yun? Galit na galit eh. Hoy! Ikaw na lalaki ka! Ano ba? Sige po, ako na pong bahala. Dito lang po kayo. Bantayan niyo na lang po si Maricar. Dapat wala po siyang marinig mula sa labas, ha? Ay, teka lamang. Bakit ba? Kilala mo ba kung sino yon? Sa tingin ko po, nanay niya yon. Mukhang naubusan na ng pera kaya kailangan na niya si Maricar. Kung ganun paano niya nahanap yung bahay natin? Hindi ko rin po alam eh. Sige na po, haharapin ko na po muna yon bago pa lumabas yung mga kapitbahay natin. O siya, sige, bilisan mo. Sige po. Magandang araw po, Aling Esme. Kayo po pala yan. Paano niyo po nahanap yung bahay ko? At saka ano pong ginagawa niyo po rito? Nasaan na anak ko, ha? Akala ko po ba wala kayong pakialam sa kanya? Akala ko po hindi niyo siya kailangan. Ang sabi mo, may sakit siya, di ba? Doon, wala akong pakialam. May sakit nga po siya. Ano po bang kailangan niyo sa kanya? Saan mo ba siya tinatago? Ilabas mo na kasi anak ko, ang dami mo pang satsat. Ay, teka lamang, Apo, ha? Kung gusto niyong mag-usap, doon kayo sa loob ng bahay. Huwag dito sa labas at sumisigaw pa yan, nakakagulo lamang tayo sa mga kapitbahay. Sige po. Lola Iska, si Aling Esme po pala. Siya yung nanay ni Maricar. Ikaw pala yun. Halika na sa loob. Doon tayo mag-usap ng mahinahon, ha? Maghahanda rin ako ng merienda. Ikaw naman, Anton, bata ka talaga Hindi mo siya pinapapasok. Papasokin mo na. Ay nako, hindi na kailangan. Gusto ko lang naman sunduin ang anak ko. Ay, ganun ba? Si Maricar, hindi kasi siya makatayo ngayon Matindi yung sakit niya. Ginagamot siya ni Bokyo ngayon. Gusto mo bang makausap yung albularyo tumitingin sa kanya? Hindi na kailangan. Huwag na nga kayong gumawa pa ng kwento. Anong tingin ninyo? Maniniwala ako sa mga ganyan, ha? Malakas ang anak ko at kailangan ko siya. Ibalik niyo na nga sa akin anak ko. May sakit nga po siya. Pwede niyo naman po siyang puntahan sa loob kung gusto ninyo Hindi lang po siya pwede pumunta rito ngayon. Aba, bakit niyo ba pinagdadamot sa akin ang anak ko? Anak ko yon. At ako may karapatan sa kanya. Kayo hindi. Wala kayong karapatan. Hindi po namin siya pinagdadamot. Sinasabi lang po namin sa inyo kung anong totoo. Aba, ano bang karapatan mo sa anak ko, ha? Wala kayong karapatan sa kanya, ni Katiting. Alam niyo, sumusobra na kayo, ha?
Sinasabi na nga namin sa inyo ang totoo bakit ayaw ninyo maniwala? At saka isa pa, may karapatan po ako sa kanya. Siya po ang mapapangasawa at makakasama ko sa buhay. Ano? Ano sabi mo? Ay, teka lang, Apo. Oo, tama. Kaya ikaw ang magiging biyanan niya. Halika nga rito. Wag nang mainit ang ulo mo. Parang mas matanda ka pa tuloy sa akin yan Pumasok ka na rito. Hindi. Hindi siya pwedeng ikasal sa tao. Hindi siya pwedeng ikasal sa'yo. Ano ka ba naman? Bitawan mo nga yung anak ko. Tigilan mo ang kakagamit sa kanya. Huwag na po kayong gumawa ng iskandalo rito. Hindi ko po ginagamit ang anak ninyo. Wala po akong ginagawang masama sa kanya. Nandito lang siya sa bahay para magpagaling dahil pinagtatapuyan niyo siya, hindi ba? Ay, nako, ganito na labang ha. Pumasok na kayo sa loob. Kung ayaw nyo, magpatawag ako ng opisyal. Sige na, pasok na. Dahil seryoso na ang boses ni Lola, mukhang natakot na rin si Aling Esme. Kitang-kita rin ang pagkabalisa sa mukha niya. Lumabas si Lolo Bokyo sa kwarto ni Maricar at nagwala na naman si Aling Esme. Kaya pinapasok namin siya at ipinakita ang kalagayan ng anak niya. Hindi pa rin siya makapaniwala kahit nasa harapan na niya ang ebidensya. Halos lantang gulay na ito, maitim ang labi at parang walang dugo ang balat. Ay, nako naman. Ibalik nyo na lang sa akin ang anak ko. Ako nang bahala magpagaling sa kanya. Pambihira naman hindi ka naman albularya. Papatay mo ba talaga ng tuluyan ng anak mo? Iboborol para makahut-hut ka ng pera sa abulay, ha? Aba, totoo naman Huwag mo akong pagtataasan ng boses, ha? Mas may edad ako sa'yo. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Naikwento sa amin na Maricar ang lahat. Mabuti siyang bata, kaya hindi siya magsisinungaling para lamang siraan ka. Sabihin mo sa akin, kung ibibigay namin siya Maricar, anong gagawin mo, ha? Aba, gagaling siya kapag dinala ko siya ron. Kanino mo naman dadalhin? Ako nang bahala, kahit sabihin ko, hindi niyo naman yun kilala. Hindi pwede. At bakit hindi pwede? Anak ko yan. Mapapangasawa ko siya at gusto niyan dito magpagaling sa amin. Saka, nasa tamang edad na at pag-iisip na siya para sundin ang kagustuhan niya. Ano ba? Alam niyo ba ang pinagmulan niyan, ha? Alam niyo bang walang gamot dyan? Opo. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil na kami at hahayaan namin siya. Hindi na naman ako titigil Ay nako, ano namang gagawin mo, ha? Paano siya gagaling, aber? Bakit ba hindi mo maamin sa amin, ha? Ano bang kalokohan niyang pinaggagawa mo sa kanya? At bihira naman, oo. Hindi niyo kasi maiintindihan. Wala kayo sa posisyon ko, kaya ganyan kayo. Ay kahit sabihin mo pa rin ang dahilan. Hindi. Teka nga, ano po ba talagang tinatago ninyo? Kitang-kita naman po namin na may pinoprotektahan kayo Sabihin niyo na, ano po ba yun? Mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Maging si Lolo Bokyo ay nanahimik dito. Pero alam kong nakikinig siya. Si Lola naman ay naiwan sa kwarto niya kung saan nakahiga si Maricar. Ramdam ko ang kaba at pag-aalinlangan ni Aling Esme. Ilang sandali lang, lumabas si Lola na may dalang maliit na libro. Agad niya itong iniabot sa akin pero hindi nagsalita. Dahil si Aling Esme na ang sumingit sa usapan. Ay nako, hindi pwedeng ikasal sa tao si Maricar dahil nakatakda siyang ikasal sa isang nilalang. Nilalang? Nilalang na aswang, ganun ba? Opo. Ano ang pinagkasundoan ninyong dalawa? Ay, pahabain niya lang ang buhay na Maricar. Ganon. Ano? Pumatay siya ng aswang tapos nakipagkasundo ka sa aswang. Ano yon? Hindi mo ba alam kung anong pinaglalaban ng anak mo? Nawalan na ako ng anak. Kaya hindi ko hahayaang mawala na naman ang isa pang anak ko. Teka, nagpapatawa ba kayo? Grabe nyo nga siyang maltratuhin Kaya paanong gusto nyong humaba ang buhay niya? Aba, may dahilan ako kaya ako ginagawa yon. Talaga ba? May dahilan ng isang ina para saktan na lamang ng ganon ang anak niya? Kung ganon, ano naman ang dahilan mo, aber? Ay nako, pinagkakaisahan niyo yata ako rito Alam niyo, kapag nanghina si Maricar, wala siyang kakayahang tumakas at tumanggi. Kung gusto niya pang mabuhay, gugustuhin niyang maging aswang. Anak na. Ay, apo, kumalma ka lang, ha? Huwag mong papatulan niya.
Teka lang, ibig sabihin ba ginagawa mo ang lahat para manghina siya at piliin na lamang niyang maging aswang para mabuhay? Ngayon, alam ko na kung bakit gusto niyo na lang siyang mamatay. Hindi niya hahayaan yon. Hindi niya hahayaan na mamatay ang anak ko. Ang bihira naman Basta bang abwak ang nilalang na yan? Oo, siya ang aswang na pumatay sa bunso kong anak. Ang bagwak na napatay ni Maricar at ng albularyo ay ama lang ng batang bagwak na yon. Ngayon, malaki na siya at handa na magpakasal. Si Maricar na lang ang kailangan niya. Saan ko siya matatagpuan? Ano? Teka nga. Siya halip na magalit ka kasi pinatay niya ang bunso mo Pinagkasundo mo pa ang anak mong panganay. Pambihira ka namang ina. Anong klaseng utak ba ang meron ka? Anong klase kang ina? Ay nako, ano bang gusto mong gawin ko? Wala na akong magagawa sa pagkamatay ng bunso ko. Nagiganti sa Maricar. Pero nauwi lang din sa ikapapahamak niya. Abay syempre, mas pipiliin ko namang mabuhay yung isa pang anak ko. Kasi imposible nang mabuhay ang patay na. Diba? Kung masama yon, edi masama na. Basta ang gusto ko, mabuhay sa Maricar ng mahaba at tuparin niya ang pangarap nilang magkapatid. Mahirap mang intindihin yon. Hindi niyo po ako sinasagot. Saan matatagpuan ang nilalang na yon? At paano ko siya makakausap? Hindi ko alam. Tulad ng kung paano niya kunin noon si Maricar, bigla na lang talaga siya sumusulpot. Sabihin ninyo, siya po ba ang nagturo ng bahay namin dito? Oo. Tara, hanapin natin siya. Teka labang apo huwag ka namang magpadalos-dalos. Ay, halika dito, ha? Dito ka muna sa tabi ko, ha? Hindi ka pwedeng umalis. Ay naku naman, ibigay niyo nga sa akin ang anak ko. Mapapahamak lang kayo kapag pinatay niyo ang nilalang na yon. Wala kaming ibibigay na kahit ano sa kahit sino. Kami ang bahala sa pamapangasawa ni Anton. Kung gusto mong humaba ang buhay niya, hayaan mo siya, Nine. Abay, ang kukulit niyo rin no? Wala nga lunas. Ano ba? Hindi ba talaga kayo nakakaintindi, mga bingi kayo? Albularyo ka ba? Alam mo ang aswang ay tuso, lalo na ang bagwak. Gusto nila sila ang masunod. Kaya nga kahit patay na sila, hindi sila papayag na hindi isasama ang pumatay sa kanila sa hukay. Ay, ganito. Pwede kang umalis at pwede ka ring manatili. Pero bawal mong kunin si Maricar. Sa buong usapan, seryoso si Lola Iska. Kaya kinabahan na rin ako. Sanay akong palabiro siya. Pero iba ngayon. Pumasok siya sa kwarto nila Maricar. Kasunod si Aling Esme. Habang ako'y nagngingit-ngit sa galit. Paano nila natitiis na itulak si Maricar sa ganong kapalaran? Kaya pala pinipili na lamang niyang mamatay. Kinuha ni Lolo Bokyo ang maliit na libro sa kamay ko at binasa. Maya-maya, lumabas si Aling Esme ng walang imik at hinayaan ko na lamang. Anton, tignan mo to. Ano po ba yan? Hindi ito libro. Isa itong talaan ng mga ninuno ninyo. Nakasulat dito kung paano kakalabanin ang isang abwak. Patingin po. Mahirap to, Anton. Hindi mo pwedeng ang gawin ito. Ha? Isipin mo ang lula mo. Hindi siya pwedeng mag-alala dahil dito. Kung yan lang po ang tanging paraan, kailangan ko pong subukan. Hindi mo naman pamilya si Maricar. Wala pong sinabing pamilya dito. Ang nakalagay dito ay taong mahal sa buhay. Ibig sabihin, Oo. Kaya siguro hindi sinabi ng lolo mo sa inyo ang totoo dahil mas gusto niyang siya na lang kaysa sa inyong dalawa ng lola mo. Kaya pala, hindi rin niya may pinaalam sa akin. Hindi niya ako pinayagang tignan siya. kung hindi ko nagawa yun kay Lolo, pwede ko pong gawin yun kay Maricar. Hindi ka isa sa mga taong mahal niya sa buhay. Pero mahal ko siya. Ano? Akala ko ba naaawa ka lang sa kanya dahil nakikita mo ang lagay ng lolo mo? Akala ko kaya mo lang sinabing mapapangasawa mo siya para hindi siya kunin ng nanay niya. Alam kong mabilis ang mga nangyayari. Mahirap mang aminin, mahirap ipaliwanag, pero yun ang totoo. Noong una ko siyang nakilala, sabi ko, mahal ko na siya. At gusto ko siyang makasama habang buhay. Paano mo naman siya makakasama ng habang buhay kung ganire? Kung susundin mo ang nakasulat dito. Lo, mangako kayo.
Huwag niyo pong ipapakita to kay Lola Iska. Wala kayong sasabihin sa kanya. Kunwari wala kayong alam. Kayo na pong bahala. Ano ka ba, bata ka talaga? Lo, hindi na po ako bata. Saka ako kahit walang mga magulang ko. Nandiyon ang lolo at lola ko simula nung magkaroon ako ng isip. Maganda ang naging kabataan ko kasama sila. Naging masaya po ako at naramdaman ko ang totoong pagmamahal. Si Maricar po hindi. Hindi niya naramdaman na minahal siya. Hindi niya naranasang maging masaya. Kung ano man po ang mangyari. Gusto ko pong isipin niya na may isang tao nagmamahal sa kanya na walang kapalit. Masyado ka na magpadrama. Pinapaiyak mo naman ako. Kung kayo po sigurong nasa kalagayan ko, pipiliin niyo rin naman po ang desisyon ko, hindi ba? Paano kung hindi mo siya mapatay? Paano kung ikaw ang mapatay niya at manatili siyang buhay? Paano naman sila? Hindi ko sila magagawang iligtas. Alam mong mahina na ang mga buto ko. Tayo niyo naman po yun, Lo. May tiwala po ako sa inyo. At saka, magaling naman po akong makipaglaban. Alam niyo rin naman po yun, hindi ba? Sinanay ako ni Lolo sa mga ganyang gawain simula bata pa lang ako. Anto naman. Magtiwala po kayo sa akin, Lolo. Hindi ko hahayaang matalo ako ng nilalang na hindi dapat nabubuhay sa mundo natin. Ngumiti lang noon si Lolo Bokyo at tinapik ang balikat ko. Maghapon ay hindi ako mapakali, pero hindi ko iyon ipinapahalata kay Lola Iska. Ako na rin ang nag-aasikaso kay Maricar maghapon. Hindi naman ako nagpapaalam sa kanya. Gusto ko lang iparamdam na gusto ko siyang alagaan at ingatan. Nang sumapit ang gabi, hinintay kong makatulog si Lola Iska at Maricar. Lumabas ako ng bahay at dahan-dahang naglakad. Kinakabahan ako dahil sobrang dilim at lamig ng simoy ng hangin. Maya-maya pa ay napasigaw ako dahil may malamig na humawak sa paa ko. Magugulatin ka na pala ngayon. Hindi ba masyado ka matapang? Bakit biglang nagugulat ka? Ano ba ginagawa mo rito? Bigla ka nandito, nagugulat ka pa. Binilinan lang ako ni Lola. Hindi, ng lolo mo. Samahan daw kita kung saan ka pupunta. Ay, naku talaga naman si Lolo. Alam niya, delikadong pupuntahan ko eh. Kaya nga kita sasamahan. Ito, dami ko pa ang dala Gusto kasi niyang tulungan kita. Mahirap daw kasing gagawin mo. Oo na, sige na. Basta sumunod ka lang sa sasabihin ko ha. Oo naman. Sabi ng lolo mo, gusto lang daw niyang may kasama ka para hindi ka nag-iisa. Hindi niya raw kasi kaya yung mahabang lakaran at takbuhan. O sige. Huwag ka na maingay. Saan ba tayo pupunta? Saka, bakit inaabot mo sa akin to? Ano ba gagawin ko rito? Hindi naman ako magpiprito. May wagan langis yan. Nakuha ko sa mga gamit ni Lolo. Kapag pinahid mo yun sa katawan mo, walang masamang nilalang na makakaamoy sa atin. Malagkit sa balat, pare. Kailangan ba talaga to? Akala ko ba susunod ka sa akin? Akala ko ba susundin mo lahat ng sasabihin ko? Ito na nga. Ikaw naman, masyado ko namang masungit. Nagiging mabait ka lang sa akin kapag nasa paligid si Maricar Ay naku, sana nasa paligid na lang talaga siya. Iwan ko sa'yo yung daldal mo. Teka lang. Saan ba tayo pupunta talaga? Ano ba talaga harapin natin? Shhh! Si Aling Esme ba yan? Akala ko nasa bahay niyo yan. Yung kasi yung chismis na kumakalat Dumating na raw yung ina nung tinanan mong babae. Sinabi ko nga huwag ka masyadong maingay. Baka mamaya marinig ka nila. Sobrang layo naman natin Kita mo yung kausap. Aswang yan. Ano? Manatili ka lang dito ha. Kung ano yung sasabihin ko sa'yo, yun lang yung iabot mo sa akin. Bakit siya ka pupunta? Saka paano ko iabot? Ano, aalis ka ba dito? Ipapato mo lang. Ako nang bahalang kumuha kung saan mo ibabagsak. Diskarte na yun. Sige. Mabuti na lang at mabilis mautusan si Harold. Kita ko rin na natatakot siya. Sobrang layo namin sa pwesto ni Aling Esme. Maliwanag lang ang buwan at nasa mataas na parte kami, kaya kitang-kita namin sila. Hindi malinaw ang itsura ng halimaw dahil napakaitim niya. Kahit ganon, nangingibabaw pa rin ang kakaiba niyang amoy at presensya. Siguro dahil isa akong piniling albularyo, kaya madali ko yung nakita. Hindi nila ako napapansin dahil sa langis. Kinuha ko ang isang maliit na punyal na nasa binti ko.
May mga isinuksok kasi ako mula sa binti hanggang sa siko. Mabisa iyon panlaban sa mga nilalang. Agad ko itong binato sa katawan niya. At sa kabutihang palad, nagawa ko siyang tamaan. Nagulat siya at nagpalingalinga ng tingin. Kaya pinatamaan ko ulit sa kabilang parte at tumakbo sa harapan niya para sipain ang mukha niya. Sobrang galit ang nararamdaman ko. Niinit ang kalamnan ko, maisip pa lamang na ikakasal si Maricar sa kanya. Nabigla siya kaya hindi nakaporma. Nagulat din si Aling Esme kaya tumakbo palayo. Bakit? Sino ka ba? Hindi mo na kailangang malaman. Ang dapat sa'yo ay pinapatay. Ikaw pala yun. Ang bidabidang batang albularyo. Siguro, nagsabwatan kayo para patayin ako. Akala mo hindi ako biyasa? Nagkakamali ka. Sinusubukan mo talaga ako ha. Papatay ko kayo dalawa. Bago mo sila maawakan, dadaan ka muna sa bangkay ko. Nagpapatawa ka ba bata ka? Nagpalitan kami ng atake. Pero lalo siyang naging mabagsik. Mas mapula ang mga mata. Mas mabilis. Mas malaki. Matapos bunutin ng punyal, lumalaban ako. Tumatakbo. Umaakyat sa puno. At tinatarget ang bungo niya. Pero wala pa rin epekto. Nang sakalin niya ako at iangat sa ere, dumating ang tulong. Kinagat ni Maricar ang paa niya. Sinibat ni Harold ang isa at sinugod siya ni Aling Esme. Pero bago siya bumagsak, tumilapon kami at nagising ako sa sigaw ni Maricar. Ay nako, apo! Ayos ka labang ba? Paano po? Paano nangyari na dito si Maricar? Bakit bumalik si Aling Esme? Si Esme kasi ang may kagustuhan yan. Sinabi ko rin kasi sa kanya ang nilalaman ng aklat ng lolo mo. Ano po? Matagal ko na iyong nabasa, apo. Matagal ko na rin alam kung ano ang ginawa ng lolo mo. Nirespeto ko na lamang ang kagustuhan niyang maranasan mo. Alam niya kasing hindi pa ubos sa mga bagwak at darating ang araw na makikilala mo sila. Lola naman. Huwag ka nang magalit, apo. Nakaligtas naman si Maricar eh. Wala namang napahamak sa inyong dalawa, hindi pa. Natigil pa ang sumpa. Hindi mo kailangan magsakripisyo para sa kanya. May gumawa na noon para makabayad. Hindi po tama yun. Kahit naman, ganun siya kay Maricar, nanay pa rin siya nito. Sigurado masasaktan siya. Sinabi ko na yan kay Maricar. Sinabi ko na ang lahat. Ang gusto ng kanyang ina ay siya ang magsakripisyo para maputol ang sumpang dala ng bagwak. Gusto rin niyang maging masaya kayong dalawa. Kahit sandali lang kitang-kita na may gusto talaga kayo sa isa't isa Lola. Ayos lang si Harold. Pero si Maricar, hindi magising. Tumama ang ulo niya sa may sanga kaya nahimatay siya. Maricar, Huwag ka na muna magkikakilos. Titignan ko yung balik mo kung maayos para makagalaw ka papunta sa padyak. Lolo naman. Bakit sinama mo silang lahat dito? Hindi ba sinabi ko sa inyo na atin-atin lang to? Ang lola mo ang may plano ng lahat. Napansin niya ang kilos mo at ang lihimong pag-iyak sa tabi ni Maricar. Kaya inisip niyang nabasa mo ng libro kaya naman gumawa siya ng plano. Pero si Aling Esme, nasunod siya kasama ng halimaw na yun. Siya naman ang may gusto nun. Ilang beses na siyang tinanong. Sinabi namin na may ibang paraan pang mahanap pero ayaw niya. May plano talaga kami para mabuhay pa siya. Dapat tatakbo siya palayo pagkasubo ng laso pero hindi niya ginawa. Bawang at asin lang yun na may kaunting lagis. Binilog yun at kailangan mapasok sa katawan ng aswang habang nababasa ito sa loob para itong bombang sasabog sa katawan niya. Kaya pala, subiklab siya at nadamay si Aling Esme. Ay, naku matigas ang ulo ni Esme. Wala tayo magagawa kundi ipagdasal na lamang siya. Kaya ko naman pong maglakad. Kaya ko naman pong alalayan si Anton sa likod ko para makalis na tayo rito. Sige, magaan lang naman si Maricar. Ako na bahala sa kanya. May halika na. Nagulat ako nang makita ang dalawang padyak sa daan. Nakapasok kasi kami sa magubat na parte ng daan dahil sa matinding labanan kanina. Ilang beses din akong tumakbo para habulin ang halimaw na yon. Dahil sa pagsasakripisyo ni Aling Esme, natigil ang pagpasa ng sumpa sa pagpatay ng bagwak.
Isang buwan ding ginamot ang bali ko sa likod habang si Maricar naman ay matagal nang gumaling. Sobrang ingat nga niya sa akin dahil sa pagbawi niya. Kaya ko naman ang sarili ko. Kaya kong sumubo ng pagkain. Huwag mo ako masyadong binibaby. Ay nako, bumabawi lang naman ako sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin, mahal ko. Ikaw talaga, oo. Alam na alam mo kung paano mo ako pakikiligin. Tinawag ka lang ng mahal ko, kinilig ka na kaagad. Kumain ka na kasi, sige na. Say ah. Ayan. Salamat ah. Ha? Ano ka ba? Utang na loob ko sa'yo ang buhay ko. Walang-wala pa to, no? Kung hindi ka nang ulit noon, hindi ko mararanasan ang lahat ng to. Hindi ko mararanasan magkaroon ng pamilya. Hindi ko mararanasan magluto para sa maraming tao. Ay, basta, ang daming simpleng bagay na pinaranas mo sa akin. Kaya yung pag-aalaga ko sa'yo, naku, napakaliit na bagay na lang nito, no? Pasensya ka na ha. Ha? Para saan naman? Hindi ko kasi nailigtas ang nanay mo. Sa totoo lang, nalulungkot ako tungkol dyan. Bakit kasi kailangan pa niyang mamatay at magsakripisyo para lang mapatunayan na mahal niya ako eh. Kung hindi ko lang naranasan yung nakaraan, iba sana yung kwento namin. Saka hindi kita sinisisi ha. Kasi si nanay naman yung may gusto nun eh. Siguro, epekto na rin yun ng mga nagawa niya sa akin dati. Kaya, huwag mo na isipin yan ha. Kailangan mo na magpagaling para pareho na tayo magtatrabaho, di ba? Opo. Magtatrabaho ako para buhayin ka. Pwede bang dito ka na lang sa bahay? Hindi mo na kailangang maglako. Hindi ako sanay eh. Alam mo magaling magluto si Lola Iska. Gusto kong ilako lahat yung luto niya at matutuhan yung recipe niyang lagi niluluto. Masaya ako sa ginagawa ko, ano ka ba? Ayoko maging taong bahay, no? Basta, kapag nahihirapan ka na, pwede kang tumigil. Kaya kong gawin ang lahat para buhayin ka. Siya, sige. Alam mo, mag-iipon ako. Tapos, naisip ko nga, papakasalan kita sa simbahan. Ikaw talaga? Nagmamadali. Huwag ko masyadong kiligin, salita pa lang naman yun eh. Saka na kapag nakabili na ako ng singsing. Ikaw kasi. Oh, bakit? Oh, uy. Bakit parang umiiyak ka? Kasi naman, sobrang saya ko lang kasi may plano ka na kaagad. May pangarap ka. Hindi ganito yung pagkakaalam ko sa pag-aasawa eh. Akala ko, dati, aanakan ka lang, tapos gagawin ka tulong. Alam mo, binago mo yung pananaw ko sa pag-ibig saka sa pagpapamilya. Babaguhin natin ang mga masasamang paniniwala at alaala mo. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Hinalikan ako ni Maricar kahit umiiyak na siya sa mga sinabi ko. Pero naputol din yon nang dumating si Harold. Gaya ng dati, para lamang makikain. Si Lola naman, nasa taniman yata. Pagkatapos magluto, diretso agad sa pagtatanim. Sa ngayon, may sarili ng karinderya si Maricar at may mga tauhan na rin. Ako naman, simpleng manggagamot at tanod. Hindi ko man lubusang niyakap ang pagiging albularyo. Ang mahalaga, nakatulong ako sa kapwa at napapasaya ko ang asawa at mga anak ko. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Miss Jem. Lubos na gumagalang, Anton. Woohoo! Alright! At ayun na nga ang kwento ni Anton Yes. at ni Maricar. Alright. O diba, sa kabila ng mga nangyari, syempre, meron pa rin namang happy ending. Hindi man siya naging albularyo. Pero at least paminsan-minsan tumutulong pa rin siya. Kumbaga yung gift na binigay sa kanya, nagagamit niya nasayang. pa rin. Yes, oo. Diba? Kaya yung kung ano man yung gift na binigay sa atin, talent man yan, siguraduhin natin magagamit natin siya.
Diba? Tama. Huwag Very niyong good. itago sa baul. I-share niyo yan. It's meant to be shared. At ayun na nga, i-comment niyo lang ang inyong natutunan sa kwento, ang favorite part ninyo. Favorite moment nyo dito. Yes, Malay at yung malay nyo, ginawa namin dito. kayo diba? na ang mapiling kayanggaw of the day, Yes, di ba? At sa oo. mga hindi naman po napipili, huwag na pong magtampo. Kasi, di ba, napakarami po nang nagko-comment eh. Ano lang yun, napapansin lang talaga. random pick pa rin natin Yes, syempre. oo. Maswerteng kayang gawin Kumbaga, natin. lucky pick. At syempre, tinitingnan din yung yung kakaiba. Yes. Diba? Yung agaw pansin. Yung head turner. Ganun. At syempre, huwag nilang kakalimutan, Miss Jam, no, na mag-like, comment, at mag-share, at mag-subscribe. Lalo na At- kung bago pa lang sa Oo. channel. At diba? nakita ko, no, as of this moment, nasa 65,000 na. Wow! Mabilis yung ating progress ng ating channel. Thank you, mga Yes, kayanggaw. Pag tayo ay nag-100K na, talaga Oo, naman, oo marami tayong pakulo. At syempre, Miss Jam, hindi lang syempre yung channel natin, supportahan din natin Yes, si yung Miss sub- Clar. si Miss Clar at iba pang ngayon, sub-channel. bago ngayon, di ba? Si Miss Welcome Solidad. back Oo. to Miss Solidad. Hello na po si kay Ma'am MC, no? Yan, no? Yes. Yan, at subaybayan nyo rin po yung channel natin kay mga liham kay Solidad. At like, comment, share, and subscribe din po kayo doon. Yes, supportahan po ang lahat ng channel ni Miss Clar. Ayan. At abangan pa natin, marami pang magbabalik. Yes. Dahil alam kong makikita nyo na mga namimiss mukha, na ang mga lahat. pagmamukha nila. Di ba? Yun. Yes. At ayun na nga, maraming salamat sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Subscribe na para magkita-kita tayo sa susunod na video. Thank you po. Thank you. Bye!